Halos madurog ang puso ko habang pinagmamasdan kung paano nasaktan si Ashley sa mga nalaman. Hanggat maari ayaw ko sanang malaman niya ang tungkol dito pero wala akong pagpipilian. Imposibleng hindi siya magtatanong kung ano ang karamdaman niya. Imposibleng hindi niya malaman lalo na kapag umpisa na siyang uminom ng mga gamot para sa sakit niya. Kung pwede nga lang akuin ko lahat ng paghihirap nito gagawin ko. Kung pwede nga lang nailipat sa katawan ko ang sakit niya gagawin ko. Kaya lang malabong mangyari iyon. Ryder, hindi ko kaya. Hindi ko matatanggap. Bakit nangyari sa akin ito? Masyado ba akong makasalanang tao para maranasan ko ang ganitong klaseng pagsubok? Hindi ako masamang tao para maranasan lahat ito, wika ni Ashley habang patuloy sa pagtangis. Nakahiga na ulit ito sa kama habang naikabit na ulit ang dextrose niya. Nakaantabay naman ang dalawang nurse sa gilid samantalang si Natasha ay nakaupo sa sofa at walang tigil sa pag-iyak. Mabuting tao ka, Ash. Nahihiya nga ako sa iyo eh. Sa daming paghihirap na naranasan mo sa mga kamay ko, nagawa mo pa talagang bigyan ka ng ganitong uri ng sakit ng kapalaran. Ash, sorry ha. Pangako, ako ang bahala sa'yo. Ilalaban kita. Ilalaban ko ang buhay mo, wika ko dito habang walang tigil ang paghaplos sa kamay nito. Mabuti na lang at medyo kumalma na siya. Hindi na siya nagwawala pero patuloy pa rin ang pag-iyak nito. Alam kong makakasama sa kanya ang matinding pag-iyak pero kahit na anong gawin ko, hindi ko talaga siya mapapatahan. Si Charles, kung sakaling mawala ko, ikaw na ang bahala sa kanya. Huwag mo siyang pabayaan, narinig kong wika dito sa kabila ng kanyang paghikbi. Ako ang bahala sa kanya. Hanggat nagpapagaling ka, ako muna ang bahala sa kanya, sagot ko sabay punas ng luha sa kanyang mga mata. Hindi na ako gagaling, Ryder. Nararamdaman ng katawan ko ang bagsik ng sakit ko. Malabo nang makaligtas ako, sagot nito. No, huwag mong sabihin yan. Gagaling ka, Ash. Ipangako mo lalaban ka, sagot ko. Umiling ito. Kung sakaling makatagpo ka ng iba, siguraduhin mong matatanggap niya pati si Charles. Mahal na mahal ko ang anak natin at ayaw kong saktan siya ng iba, muli nitong wika. Hindi na ako maghahanap ng iba, Ash. Ikaw lang ay sapat na. Hinding-hindi kita bibitawan. Hindi ako papayag na kunin ka ni kamatayan sa akin, sagot ko. Malungkot itong napangiti. Pagkatapos ay nakita ko ang pagpikit nito. Grabe, ngayon ko lang naramdaman ang pagod sa pagwawala ko kanina. Ang bilis pala maubos ng energy ko, mahina nitong wika. Hindi ko napigilan ang muling pagtulo ng luha sa mga mata ko. Kung alam lang siguro nito kung gaano ako nasasaktan sa mga nakikita ko, baka lalo itong ma-stress. Gusto kong ipakita dito na may pag-asa pa siyang gumaling. Matulog ka. Don't worry, babantayan kita, sagot ko sabay hawi ng ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang noo. Muli itong nagpakawala ng isang malungkot na ngiti. Kailan ako pwedeng lumabas ng hospital? Ayaw kong dito malagutan ng hininga, Ryder, sagot nito. Hindi ko mapigilan ang pagkuyom ng palad ko. Hindi magyayaring malagutan ka ng hininga, Ash. Hindi ako papayag, sagot ko. Kaunti na lang talaga at bibigay na ako. Hindi na ito sumagot at napansin kong mukhang muli itong nakatulog. Malungkot akong nagpakawala ng ngiti sa labi at inayos ang kumot nito. Pagkatapos ay dumukwang ako para halikan ito sa. Mabuti naman at nakatulog siya ulit, narinig ko pang wika ni Natalia. Hindi ko napansin ang paglapit nito. Mabuti na lang at naisip ni Lorenzo na ipasundo ito at para na din malaman nila ang tunay na sitwasyon ni Ashley. Alam kong mahirap din para sa kanila na malaman na ang pinakamamahal nilang kapamilya ay tinamaan ng malubhang sakit pero wala kaming magagawa kundi ang magtulungan at mag-isip ng paraan para gumaling si Ashley. Iyon lang at wala nang iba. Ako na muna ang bahala sa kanya. Pwede ka nang umuwi muna ng kondo para makapagpahinga ka din, wika ko. Ryder, nakausap ko kanina si Doc Fernando. May mga gamot siyang binigay kanina na kailangang inumin ni ate. Kaya lang natatakot ako sa reaksyon niya kanina. Paano kung ayawan niya ang mga gamot niya? Kilala ko siya, may katigasan ng ulo niya at kapag sinabi niya ang isang bagay ginagawa niya, narinig kong wika ni Natalia. Saglit akong nag-isip at hinarap ito. Hayaan mo. Ako ang bahala tungkol sa bagay na yan. Mabait si Ashley at alam kong hindi niya tayo bibigin. Sa ngayon kailangan natin ng mahabang pasensya at intindihin sa lahat ng tantrums niya, sagot ko. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Ryder.
Salamat dahil nandyan ka. Sobrang nag-aalala sila nanay at tatay sa sitwasyon ni ate. Natatakot ako sa mga posibleng mangyari, sagot nito. Muli kong ibinaling ang tingin kay Ashley bago nagsalita. Gagaling siya. Alam kong gagaling siya at makakasama pa natin siya ng matagal, sagot ko. Hindi na ito umimik pa kaya muli akong nagsalita. Ihahatid ka ng driver sa kondo. Doon ka muna. Pwede ka din magpasundo sa kanya kapag gusto mo nang bumalik dito ng hospital. Balak kong bantayan si Ashley dito sa hospital buong araw, wika ko dito. Salamat. Sige, aalis na ako, sagot nito. Tanging-tango lang ang naging sagot ko pagkatapos naramdaman ko ang paglabas nito sa kwarto. Muli akong naupo sa upuan na nasa gilid ng kama habang hindi inaalis ang pagkakatigtig sa mukha ni Ashley. May mga ilang doktor na kaming nakakausap ni Lorenzo na eksperto pagdating sa kondisyon ni Ashley. Pwede ko siyang dalhin sa ibang bansa para doon magpagaling. Pero alam kong tututol ito sa bagay na yun kaya ang mga doktor na mismo ang kusa kong palalapitin sa kanya. Isa pa maayos ang hospital na ito. Kompleto sa mga kagamitan na kailangan ni Ashley. Panatag din ang kalooban ko dahil nandito si Lorenzo at Cheska na parehong doktor. Alam kong hindi nila hahayaan na mapahamak ang asawa ko. Masasabi kong muling bumalik sa dati ang pagkakaibigan namin ni Lorenzo simula nang nagkasakit si Ashley. Napansin ko din kung paano ito nag-aalala sa kalagayan ni Ashley at wala na akong panahon pa para magselos. Alam kong iisa lang ang gusto namin ni Lorenzo sa ngayon ang gumaling ang asawa ko sa kahit na anong paraan. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang muling bumukas ang pintuan ng kwarto. Iniluwa dito sila Lorenzo at Cheska. Agad akong tumayo mula sa pagkakaupo at sinalubong sila. Balita ko nagwala kanina si Ashley, agad na wika ni Lorenzo sa akin. Napabuntong hininga ako bago sumagot. Umiyak siya nang umiyak nang malaman niya ang tungkol sa sakit niya. Kung ako nga lang ayaw ko na sanang ipaalam sa kanya eh. Pero iyon ang suggestion ni Doc Fernando kaya dapat sundin, sagot ko. Napailing si Enzo. Iyon naman talaga ang tama para maging aware ang pasyente sa mga kaganapan na nangyayari sa katawan niya. Hayaan mo kakausapin namin mamaya si Ashley pagkagising niya. Huwag ka din masyadong magpaka-stress baka pati ikaw may confine dito hospital. Ikaw din, wala nang tututok kay Ash kapag mangyari iyon. Kailangan pang magkasakit ni Ashley para magkasundo kayo eh, sabat naman ni Cheska at naglakad na ito papunta kay Ashley. Haist ang putla niya na. Kapag magising siya pwede na natin siyang pakainin ng light foods. Ilang araw ng puro dextrose na lang ang nagiging pagkain niya. Manghihina siya lalo kapag walang solid foods na pumapasok sa katawan niya, muling wika ni Cheska. Bibili ako mamaya ng mga fruits niya. Ryder, huwag mo siyang iwan. Magigising din ulit iyan mamaya at mas magandang ikaw ang una niyang makikita pagdilat ng mga mata niya, sagot ni Lorenzo na may pilit na ngiti na pinapakawalan sa labi. Sure ka ba? I mean pwede akong mag-utos para bilihin lahat ng pangangailangan ni Ash. Sagot ko. Agad naman akong tinapik nito sa balikat. Hayaan mo na lang na ito ang maging ambag ko ngayon. Hindi mo naman ako hahayaang bantayan siya, di ba? Sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Maraming pwedeng magbantay sa kanya, Enzo. Isa pa nandyan si Natalia na nagiging kapalitan ko. Nandyan din si Cheska paminsan-minsan, sagot ko. Napaangat naman ang kilay ni Lorenzo sa sinabi kong iyon. Nga. Alam ko naman ang tungkol sa bagay na yon. Hindi pa direktang sinabi na bawal akong magbantay dahil nagsiselos ka eh, sagot nito. Hindi ko mapigilan ang matawa. Sorry ka. Asawa ko ang pinagpapantasyahan mo, sagot ko. Umismid naman ito at kaibigan. Naglakad na patungong pintuan ng kwarto. Alam ko iyon at tanggap ko na isa akong talunan, sagot nito. Hayaan mo, marami pang babae ang magkakagusto sa'yo, sagot ko naman. Tinaas lang nito ang kanang kamay at tuluyan ng lumabas ng kwarto. Naiwan naman si Cheska na noon ay tinitingnan ang nakakabit na records ni Ashley. Pagkatapos ay binalingan ako ng tingin. Bago pala naisugod dito sa hospital si Ashley, nagkita pala silang dalawa ni Ingrid sa isang fast food chain, wika nito. Agad na napakunot ang noo ko sa sinabi nito. Kanino mo nalaman, tanong ko. Kay Charles. Iyon ang sabi niya sa akin. Umiiyak ang anak mo noong isinugod dito sa hospital si Ash. Kaya daw nagkasakit si mama niya kasi inaway daw ng witch sa mall.
Noong una nagtaka ako at iniisip kung sino iyon hanggang sa naisip ko si Ingrid kaya ipinakita ko kay Charles ang picture at kinumpirma niya nga na yun daw ang kasagutan ni Ashley sa isang fast food chain habang kumakain sila, mahabang wika nito. Saglit akong nahulog sa malalim na pag-isip bago sumagot. Hayaan mo, tatanungin ko si Charles tungkol dito kapag makauwi ako ng bahay, sagot ko. Tumango si Cheska. Iiwas mo muna si Ash sa mga taong nagbibigay sa kanya ng stress. Masyado siyang vulnerable at mabilis pang hinaan ng loob dahil sa sitwasyon niya ngayon, sagot nito. Tumango ako at nagpasalamat kay Cheska. Muli akong nagising na masama ang pakiramdam ko. Nahihilo ako. Naramdaman ko din na may kung anong likido na lumalabas sa ilong ko. Wala sa sariling pinunasan ko ito gamit ng sarili kong kamay at biglang nanlaki ang ulo ko nang mapansin ko na isa itong pulang likido. Hindi ako makapaniwala at bigla akong nakaramdam ng panghihina. Hindi ko namalayan ang pagtulo ng luha ko sa mga mata sa isiping posibleng kaunting panahon na lang ang itatagal ko dito sa mundo. Natatakot akong isipin na hindi ko na maalagaan pa ang anak ko at mababaliwala lahat ng paghihirap ko. 8. Sandali pupunasan kita. Agad akong napalingon sa pintuan ng kwarto nang makita ko ang kakarating na si Natalia. May mga bitbit itong kung ano-ano at inilapag sa lamesa. Agad itong kumuha ng isang malinis na tela at lumapit sa akin. Dumudugo na naman ang ilong mo ate, wika nito sabay punas sa ilong ko. Hindi ko mapigilan ang patuloy na pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hindi ko akalain na hahantong ako sa ganitong sitwasyon. Natalia, nakausap mo ba ang doktor? Sabihin mo sa akin, tapatin mo ako hanggang kailan na lang ang itatagal ko, halos pabulong kong wika. Natigilan ito at mataman akong tinitigan sa mga mata. Bakit? Gusto mo na bang sumuko? Basta mo na lang ba isuko ang buhay mo sa walang kwentang sakit na iyan, tanong nito. Bakas ang pagdaramdam sa tono ng boses niya. Napakurap ako sabay iling. May magagawa pa ba ako? Alam kong hindi na ako gagaling, sagot ko. Agad itong umiling. Ate, hindi ko inaasahan na magkakaganito ka. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Bakit ka biglang pinanghihinaan ng loob? Akala ko ba matapang ka? Akala ko ba kaya mo ang lahat, sagot nito. Lalo akong napaiyak. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Ina-idolized pa kita dahil ang akala ko malakas ang loob mo. Ipinakita mo sa amin na kaya mo lahat. Iniahon mo sa hirap ang pamilya natin gamit ang sarili mong pagsisikap. Pagkatapos, dahil lang sa lintik na sakit na iyan, basta mo na lang isusuko ang buhay mo. Hindi ikaw iyan ate, hindi ka ganyan, halos pasigaw na wika nito habang patuloy na tumutulo ang luha sa mga mata. Ano ang gagawin ko? Natatakot ako. Natatakot akong umasa at mabigo. Paano kung hindi ako gagaling? Paano ang lahat ng mga mahal ko sa buhay? Paano si Charles? Ang anak ko ayaw ko pa siyang iiwan. Gustong-gusto ko pang mabuhay. Alam mo ba iyon? Gustong-gusto ko pang madugtungan ang buhay ko. Halos naghihisterikal kong wika. Lalo kong naramdaman nagpagdaloy ng dugo sa ilong ko. Magkahalong takot at sama ng loob ang nararamdaman ko ngayon. Natigilan si Natalia at agad akong dinaluhan. Pinunasan nito ang dugo sa ilong ko pagkatapos mahigpit akong yumakap. Tama na. Kung natatakot ka man ngayon, nandito ako. Dadamayan kita. Simula ngayon, ako ang magiging lakas mo. Aalagaan kita at tutulungan hanggang sa iyong pagaling, wika nito sabay haplos sa likod ko. Hindi ako nakasagot. Lalo akong napaiyak. Sobrang sikip ng dibdib ko at gusto kong mailabas iyon. Gagaling ka pa. Ipinapangako ko, gagaling ka ate. Hindi ako papayag na kunin ka sa amin ni kamatayan. Hindi ko pa nasuklian lahat ng kabutihan na ginawa mo sa pamilya natin. Ate, mangako ka huwag mo akong bigin. Samahan mo muna ako sa pagkamit ng aking mga pangarap. Hayaan mong iparamdam ko sa iyo kung gaano kita kamahal, mahabang wika nito na maihalong pag-iyak. Lalo naman akong napahagulhol. Kung pwede nga lang takasan ko ang suliranin kong ito gagawin ko. Pero paano? Anong laban ba ang pwede kong gawin para malabanan ang sakit na ito? Ano ang dapat kong gawin? Paano kung masayang lang lahat ng hirap namin? Hindi biro ang sakit ko. Alam ko iyon.
Halos ilang minuto din nakayakap sa akin si Natalia at nang maramdaman namin pareho na kumalma na kami ay kusa na itong bumitaw sa akin. Tinitigan ako nito sa mga mata at pinunasan ang natuyong luha ko sa mukha. Hindi ko mapigilan ang mapangiti. Bakit ka nandito? Paano mo nalaman ang tungkol dito? Tanong ko. Agad itong napangiti. Pinasundo ako nila Kuya Lorenzo at Kuya Ryder. Sila na din ang nagpaliwanag kina nanay at tatay tungkol sa nangyari sa iyo. Of course, masakit sa ating mga magulang na nakikita ang anak nila na may malubhang sakit. Pero umaasa kami sa siyensya at himala ate. Alam kong galing ka. Ginagawa lahat ni Kuya Ryder para magamot ka kaya sana huwag kang panghinaan ng loob. Kung ano't ano man ang mangyari ipakita mo sa aming lahat na lumalaban ka. Na malakas ka. Gustong-gusto ko ulit makita ang dating Ashley na matapang, mahabang wika nito. Napakurap naman ako. Hindi ako makapaniwala na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko, marami pa rin palang nagmamahal sa akin. Si Charles? Kumusta ang anak ko? Tanong ko. Agad naman itong umiti. Ayos lang naman siya. Si Lola agad ang nag-aalaga sa kanya ngayon. Hinahanap ka niya pero sinabi namin na nagpapagaling ka pa at magkikita din kayo soon. Kaya ate, pilitin mong maging malakas. Ayon sa doktor mo, pwede ka naman daw makalabas ng hospital kapag makikitaan nila ng paglakas ng immune system mo. Malaki ang sansa kang gumaling ate. Basta tulungan mo lang ang sarili mo, sagot nito. Napatango ako. Kahit papaano nakaramdam ako ng kapanatagan ng kalooban. Siya nga pala. May dala akong lugaw dito. Kumain ka. Sabi ng doktor mo, pwede ka nang kumain ng mga light foods at uminom ng mga gamot na niresta sa iyo. Muling wika nito. Agad akong tumango. Nakangiti naman na naglakad si Natalia sa lamesa. May kinuha ito sa isang plastic bag at muling lumapit sa akin. Inaayos nito ang higaan ko upang makasandal ako at makakain ng maayos. Susubuan na kita. Masyado ka pang mahina at baka matapon lang ang pagkain. Mahal pa naman ito, wika nito na may halong biro sa boses. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti nang maalala ko na ganito palagi ang linyahan ni Natalia noong naghihirap pa kami sa probensya. Noon, ito ang sinusubuan ko, ngayon naman ako na ang sinusubuan niya. Masarap di ba? Tanong pa nito pagkatapos akong subuan. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Walang lasa, pabiro kong sagot. Malakas itong napatawa. Pagkatapos muling naglagay ng lugaw sa kutsara at muling isinubo sa akin. Don't worry, kapag malakas ka na beefsteak at wag yun na ang ipapakain ko sa iyo para siguradong mailasa. Sa ngayon tiis-tiis muna sa lugaw dahil nasa krisis na panahon pa tayo. Muling pabiro nitong wika. Muli akong natawa. Bumalik na naman ang pagiging kalog ng kapatid ko. Hindi ko na namalayan pa na naubos ko na pala ang sinusubo nitong lugaw sa akin. Said iyon at hindi naman halatang gutom ako. Nadala ako sa kadaldalan ng kapatid ko. Sa bawat sambit ng mga pabirong salita mula sa bibig nito ay ang pagsubo nito sa akin. Dapat talaga naging doktor na din itong si Natalia eh. Kaya lang mas gusto pala nitong maging teacher, kaya wala kaming magagawa. Inumin mo ang mga gamot na ito para naman pwede ka nang tanggalan ng dextrose. Kawawa na ang kamay mo dahil ilang araw nang may nakatusok na karayom dyan, wika nito sabay abot sa akin ng mga gamot na iinumin ko at tubig. Tumango naman ako at agad na ininom lahat ng iyon. Tama si Natalia. Walang masama kung lalaban ako. Kahit hindi na lang sa sarili ko kundi para sa anak kong si Charles at sa mga mahal ko sa buhay. Isa pa gusto ko na din makalabas ng hospital na ito. Nakakapagod na ang palaging nakahiga. Biglang nagkaroon ng tawanan ang loob ng private room dahil sa kakalugan ni Natalia. Lahat ng biro lumabas sa bibig nito at kung ano-ano ang kinikwento nito. Kung sino-sino na din ang aming napag-uusapan. Totoo ba iyan? Baka naman Gino, good time mo lang ako ha, sagot ko. Nga, inggit na inggit ang anak ni Aling Marit sa iyo nang malaman nilang nakapag-asawa ka ng mayaman. Take note. Matandang mayaman. Ang akala siguro nila wala kang mararating dahil isa ka daw dakilang prostitute dito sa Manila, kaya ang dami mong dalang pera noong umuwi ka. Hindi ko nga alam kung saan nila nakuha ang kwentong iyan. Noong una galit na galit sila nanay at
Tatay pero noong nabuntisan ang anak ni Aling Maritz ng tambay sa kanto, nawala din ang yabang niya at pagiging tsismosa, tumatawa nitong wika. Lalo akong napahalakhak. Hindi ko kasi alam ang tungkol dito. Sa bagay, nagiging mas abala ako ng mga panahon na iyon sa pag-aaral at nang makagraduate ako muli akong bumalik ng Manila para magtrabaho. Inggitira at inggitero ang mga kapitbahay natin ate. Pinapakisamahan lang sila ng maayos nila nanay at tatay. Pero alam mo bang inis na inis din si kuya sa kanila? Pagpapatuloy na kwento nito. Nasa ganoong pag-uusap kami ni Natalia nang hindi ko namalayan ang pagbukas ng pintuan ng kwarto at ang pagpasok ni Ryder. Takang-taka ito sa naabutan. Huling-huli kasi niya ang malakas naming tawanan ni Natalia. Agad itong lumapit sa higaan ko at tinitigan ako. May nangyari ba habang wala ako? Kumusta ang pakiramdam mo? Maayos ka na ba? Tanong nito na bakas ang excitement sa boses. Napatingin ako kay Natalia at sumenyas ito sa akin na lalabas muna. Tumango naman ako. Magaling na ako. Hindi ba halata? Tinanggal na din nila ang dextrose ko, sagot ko. Agad ako nitong niyakap. Nagulat ako sa kanyang ginawa at naramdaman ko pa ang pagyugyog ng kanyang balikat tanda ng kanyang pag-iyak. Teka, tama ba itong nakikita ko? Umiiyak ang isang Ryder James Sebastian. Pero bakit? Pilit akong pumiglas para kumalas ito sa akin at masilayan ang kanyang mukha. Tama nga ang nararamdaman ko. Pagkalayo sa akin ay agad itong tumalikod at pasimpleng pinunasan ang luha sa mga mata at muling humarap sa akin. Hindi ko maiwasan ang mapangiti ng titigan ko ang gwapo nitong mukha. Namumula ang kanyang mga mata. Umiiyak ka, hindi ko mapigil ang tanong. Nagpakawala ito ng ngiti sa labi pagkatapos ay dumukhang ito at masuyo akong hinalikan sa labi. Hindi ako makapalag sa ginawa niya. Gulat na gulat ako. Pakiramdam ko biglang naglaho ang lahat ng mga alalahanin ko. Kusa kong tumugon sa halik na iginagawad nito sa akin. Fuck Ryder. Nasa hospital ka. Agad akong napakala sa pagkakayakap kay Ryder nang may biglang nagsalita. Gulat akong napatingin sa pintuan ng kwarto at napansin ko ang nakatayong si Lorenzo. Naka-doctor's uniform at nakangiting nakatingin sa amin. Pwede naman kumatok bago pumasok, diba? May inis sa boses ni Ryder nang sabihin ang katagang iyon. Natawa si Lorenzo at diretsyo nang pumasok sa loob at isinara ang pintuan. Hindi ko naman maiwasan ang makaramdam ng pagkailang. Tama ba ang nakikita ko ngayon? Magkasundo na sila? Hindi na sila nag-aaway? Kailan pa? Dati naman hindi ako kumakatok kapag pumupunta dito. Ngayon ka lang nagrereklamo bro, wika nito at tiningnan ako ni Lorenzo. Nahihiya akong napayuko. Hindi ko akalain na aabutan kami nito sa ganoong eksena at parang wala lang naman sa kanya iyon. Enzo, kumusta? Pasensya ka na. Hindi ko mapigilan na wika. Tumawa ito. Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Ayos lang Ash. Masaya ako dahil nakikitaan na kita ng improvement ngayon. Nabanggit sa akin ni Natalia na kumain ka na daw at uminom ng gamot, sagot nito. Tumango ako. Goods yan. Magpalakas ka muna at kakausapin namin ang doktor mo kung pwede ka din i-discharge pansamantala. Huwag kang mag-alalala. Sa nakikita ko naman sa iyo ngayon, kayang-kaya mong labanan ang sakit mo, muling wika nito. Lalo akong nabuhayan ng pag-asa. Hindi ko mapigilan ang mapangiti na siyang hindi nakaligtas sa paningin nilang dalawa ni Ryder. Salamat bro, sagot naman ni Ryder sa bailahad ng kamay nito kay Enzo. Masayang nakipagkamay ni Lorenzo at nagpaalam na itong lumabas. Next time matuto kang mag-lock ng kwarto bro. Baka mamaya kung saan pa mapunta ang halikan na iyan at baka hindi nyo namalayan may nanunood na pala sa inyo. Wika nito at tuluyan ng lumabas ng kwarto at isinara iyon. Naiwan naman ako na hindi maiwasan ang makaramdam ng hiya. Huling-huli talaga kami ni Enzo pero hindi ko man lang ito nakikitaan ng galit at sama ng loob. Mukhang tanggap niya lahat ng kanyang nasaksihan kani-kanina lang. Narinig mo ang sinabi niya, narinig kong wika ni Ryder. Gulat naman akong napatingin dito. Hindi ko gets ang ibig niyang sabihin. Ang alin, tanong ko. Tumawa ito at muli akong tinunghayan. Ang tungkol sa malapit mo ng paglabas dito sa hospital.
Huwag daw matigas ang ulo mo at inumin mo ang mga gamot mo para gumaling ka kaagad, sagot nito. Kailan pa kayo muling nagkasundo, hindi ko maiwasang tanong. Agad kong napansin ang pagngiti ni Ryder bago sumagot. Noong sinabi niyang titigilan ka na niya. Natuluyan ka na niyang ipaubaya sa akin, sagot nito. Napalabi naman ako. Pagkatapos tinitigan ko ito. Paano si Ingrid, hindi ko mapigilang tanong. Mabuti na yung nagkakalinawan kami. Hanggat maari ayaw ko ng asungot sa buhay. Lalo na nang maalala ko ang huli naming pagkikita ng babaeng iyon. Matagal na kaming wala. Matagal na siyang burado sa buhay ko. Kung naghahabol siya sa akin ngayon, I think hindi ko na problema iyon. Problema niya na iyon. Karma na sa kanya ang lahat ng nangyari sa buhay niya. Tinuhog ba naman kaming dalawa ni Enzo sagot nito. Hindi ko mapigilan ang pagguhit ng ngiti sa labi ko dahil sa sinabi ko. Gusto ko nang makita si Charles. Miss na miss ko na siya, muli kong wika. Nakangiti itong naupo sa gilid ng kama ko. Tinitigan ako sa mga mata at hinaplos ang mukha ko. Soon, Ash. Malapit nang mangyari iyon. Sa ngayon titigan mo muna ako para hindi mo mamiss ang anak natin. Wika nito at naramdaman ko ang paghalik nito sa noo ko. Agad akong napapikit at naiapos ko ang braso ko sa lig nito. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko lalo akong nagkaroon ng dahilan para lumaban sa buhay sa pamamagitan ng halik na iyon ni Ryder. Tama si Natalia. Lakas lang ng loob ang puhunan ko para malagpasan ang sakit na ito. Hindi ko pa kayang iiwan ang mga mahal ko sa buhay. Makakasama ko pa sila ng matagal at mag-ipon pa ako ng mga masasayang memories kasama sila. Halos maluha-luha ako habang yakap ko ang aking anak na si Charles. Sa wakas nakalabas din ako ng hospital at nakauwi ng bahay. Tama nga ang sinasabi ng mga taong nakapaligid sa akin, kailangan kong maging matapang na harapin ang sakit ko. Hindi ko kailangang magmukmok at umiyak. May tsansa pa na gumaling ako at iyon ang i-workout ko ngayon. Sa tulong ng mga mahal ko sa buhay gagaling ako. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Mama, magaling na po ba kayo? Huwag na po kayong magkasakit ha. Natatakot po ako, ayaw ko pong mawala kayo sa akin. Umiiyak na wika ni Charles habang mahigpit na nakayakap sa akin. Lumuluha naman akong tumango at kumala sa pagkakayakap dito. Pagkatapos tinitigan ko ito sa mukha. Of course. Hindi na ako magkakasakit. Kaya tahan na baby. Nandito lang si mama. Pangako, hindi kita iiwan, sagot ko naman sabay punas ng luha nito sa mga mata. Agad naman gumuhit ang matamis na ngiti sa labi ni Charles. Thank you, Mama. Alam kong love niyo po ako at ayaw niyo pong nalulungkot ako. I love you too, Mama, sagot nito. Agad naman akong naluha at muling napayakap sa anak ko. I love you too, baby. Huwag ka nang umiyak ha. Lagi mong tandaan, mahal na mahal kita anak, sagot ko. Dalangin ko sana na malabanan ko ang sakit kong ito. Deep inside, natatakot ako na baka hindi ko matupad ang pangako kay Charles na mananatili sa tabi niya. Pero ayaw kong maging nega. Malakas ang paniniwala ko na gagaling ako. Ash, salamat naman at nakauwi ka na dito sa bahay. Sa wakas magiging masaya na ulit ang atmosfera sa bahay na ito dahil nandito ka na, narinig kong wika ni Lola agad ha. Nakangiti itong naglakad palapit sa akin. Lumayo naman ng kaunti si Charles sa akin at lumapit sa kanyang ama para siguro bigyan kami ng chance ni Lola agad ha na makapag-usap. Lola, salamat po. Pipilitin kong maging malakas at labanan ang sakit na ito, sagot ko naman at yumakap na dito. Dapat lang iha. Alam kong kaya mong labanan ang sakit na iyan. Nandito lang kami. Tutulungan ka namin na gumaling iha, sagot nito. Lalong tumulo ang luha sa mga mata ko dahil sa sinabi nito. Salamat po. Salamat, sagot ko. Kumalas ito sa pagkakayakap sa akin at sumulyap sa kapatid kong si Natalia. Nagpasya kami ni Ryder na imbes sa kondo tumira isama na lang si Natalia dito sa bahay. Maraming bakanting kwarto dito sa bahay at pwede niyang okupahin ang isa sa mga iyon hanggat gusto niya. Nakausap ko na din sila nanay at tatay sa probensya at masaya sila sa paglabas ko ng hospital. Sila na din ang nagsuggest na dumito muna si Natalia sa tabi ko para naman may mag-aalalaga sa akin. Lalo na ngayong kailangan ang pumasok ng opisina ni Ryder araw-araw.
Mas maigi na din iyon para may nakakausap ko. Kalog si Natalia at lagi ako nitong pinapatawa na siyang nagpapagaan sa aking kalooban. Siya na ba ang kapatid mo? Abay, halos kamukha mo naman pala iha, wika ni Lola. Agad akong tumango at inakbayan ang kapatid ko. Siya ang bunso namin. Iyon isa ko pang kapatid na lalaki nasa Dubai. Doon na siya nakabase ngayon, sagot ko. Hello po. Ikinagagalak ko po na makilala kayo Lola Agatha. Nahihiyang wika pa ng kapatid ko kay Lola. Agad naman napangiti si Lola Agatha at hinawakan sa kamay si Natalia. Feel at home iha. Huwag kang mahiya. Ituring mo na din na parang bahay mo ang lugar na ito, wika ni Lola Agatha kay Natalia. Agad naman gumuhit ang matamis na ngiti sa labi ng kapatid ko at nagpasalamat. I think kailangan muna umakyat ng kwarto ni Ashla para makapagpahinga, narinig kong wika ni Ryder sabay akbay sa akin. Masaya naman na tumango si Lola Agatha. Mabuti pa nga siguro. Mamaya na ulit tayo mag-usap. Ako na ang bahala kay Natalia. Ituturo ko sa kanya ang kwarto na pwede niyang gamitin dito sa bahay, sagot ni Lola. Agad naman kaming tumango ni Ryder at inalalayan akong pumasok sa loob ng bahay. Nakangiti ko pang sinulyapan ang kapatid ko at kitang-kita ko ang masaya nitong ngiti habang kausap na nito ang pamangkin na si Charles. Ryder, salamat ha. Sana tuloy-tuloy na ang pagaling ko para maalagaan ko na kayo ni Charles, wika ko dito. Don't worry Ash, gagaling ka. Ipinapangako ko na gagaling ka, sagot nito at naramdaman ko pa ang paghalik nito sa noo ko. Paakyat na kami ng hagdan nang bigla itong huminto sa paglalakad. Nagtataka ko naman itong tinitigan. Bubuhatin na kita Ash. Hindi ka pwedeng mapagod, wika nito. Agad akong umiling bilang pagtutol. Naku Ryder, kaya ko ang sarili ko. Sisiw lang sa akin ang hagdan na iyan, sagot ko naman. Agad itong umiling at hindi ko maiwasan na mapatili ng buhatin na ako nito. Tanging tawa lang ang naging tugon ni Ryder at hinalikan pa ako sa labi bago ito nag-umpisang humakbang sa mga baitang ng hagdan. Huwag kang malikot asawa ko baka mahulog tayo, wika pa nito sa akin. Bakit mo pa kasi ako binuhat? Mabigat ako at baka ikaw naman ang hihingalin, sagot ko naman. Walang mabigat sa akin basta ikaw Ash. Handang-handa akong pagsilbihan ka sa abot ng aking makakaya, sagot nito. Hindi ko mapigilang maluha. Pasimple ko itong pinunasan dahil ayaw kong nakikita nito na umiiyak ako. Pinanindigan niya na talaga ang pagbuhat sa akin. Sa kwarto niya na ako ibinaba. Inayos niya pa ang unan sa kama para komportable akong makahiga na siyang labis na nagbigay sa akin ng matinding kaligayahan. Ang sarap lang sa pakiramdam na inaalagaan ka ng asawa mo. Hindi ko akalain na mararanasan ko pa ang ganitong bagay sa piling ni Ryder. Naging maayos naman ang kalagayan ko sa paglipas ng mga araw. Malaki ang naging tulong ng mga iniinom kong gamot. Pinag-aaralan na din ng mga doktor ko kung kailangan kong mag-undergo ng chemotherapy. May ibang klaseng treatment pang isina, suggest ng mga doctors, pero kailangan pa ng masusing pag-aaral. Sa lahat ng laban ko hindi umaalis sa tabi ko si Ryder. Lagi itong nakaalalay sa akin sa lahat ng oras. Minsan nakakaramdam na din ako ng guilt. Hindi ko kasi maibigay sa kanya ang obligasyon ko bilang asawa. Kapag napag-uusapan naman namin ang tungkol sa bagay na iyon, lagi nitong sinasabi na huwag akong mag-isip ng ano paman. Kailangan ko munang magpagaling. Lagi din nakaantabay sa lahat ng pangangailangan ko si Natalia. Nagpasalamat ako dahil nasa tabi ko siya palagi. Hindi naging boring ang mga araw ko sa bahay dahil sa kanya. Napapansin ko din na palagay na ang loob niya kay Lola Agatha. Lalo na din kay Charles. Alam mo ate sana kapag mag-asawa ako kasing bait ni Lola Agatha ang magiging in-laws ko. Saksi ako sa pag-aalaga na ginawa niya sa iyo, biglang wika ni Natalia sa akin. Nagpapahangin kami dito sa garden. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti dahil sa sinabi nito. Natalia, mabait ka. For sure kung sino man ang maswerteng lalaki na mapupusuan mo ay mamahalin kanya ng tapat ganoon din ng kanyang pamilya, sagot ko naman. Narinig ko pa ang malakas nitong pagbuntong hininga kaya kunot noo ko naman itong tinitigan. Hindi ko maiwasan na magtaka sa naging reaksyon nito. Bakit may problema ba? Teka lang, hindi mo man lang nababanggit sa akin, may naging nobyo ka na ba? Tanong ko.
Agad itong tumitig sa akin. Pagkatapos umiling. Wala pa ate. Nakafocus kasi ako sa pag-aaral noon. Wala akong panahon sa boyfriend na iyan, sagot nito. Ninisihan ko ito. Pero may napupusuan ka na? Imposible kung wala. Sa edad mong iyan dapat may crush ka na, wika ko ulit. Napayo ko ito kaya hindi ko mapigilan ang matawa. Sino? Isa ba sa mga doktor or nurse sa hospital? Ikaw ha baka may tinatago ka ng sekreto sa akin? Ate mo ako at pwede mong ikwento sa akin lahat ng kaganapan sa buhay mo. Sagot ko. Hindi ito nakaimik. Bagkos tinitigan ako nito. May kung anong nababasa ako sa mga mata nito na hindi ko mawari. Uy, mukhang in love ka na nga ah. Sino ang maswerteng lalaki? Pangungulit ko dito. Lalong namula ang mukha nito kaya hindi ko maiwasan ang muling matawa. Hay nako, napaka-naive talaga ng kapatid ko. Dalagang probinsyana. Ate, pwede bang huwag na natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na iyan? Naiilang ako sagot nito at pulang-pula na ang mukha. Hindi ko naman maiwasan na taasan ito ng kilay. Letha, di sige na nga. Marunong ka nang magtago ng sekreto ngayon ha, sagot ko naman sa kunwaring nagtatampo na boses. Umilap ang mga mata nito kaya naman napailing ako. Hindi ko maintindihan. Ngayon lang nagkakaganito ang kapatid ko. Mukhang in love na nga siguro. Mabilis na lumipas ang mga araw. Patuloy pa rin ang monitoring ng mga doktor sa sakit ko. Dahan-dahan pa rin na bumabagsak ang katawan ko. Ngunit dahil sa ipinapakitang pag-aalaga sa akin ng mga taong nakapaligid sa akin, patuloy akong lumalaban at pilit na nilalakasan ang loob ko. Ate, kumusta ka? Mainit na ang sikat ng araw. Gusto mo bang pumasok na muna ng kwarto para makapagpahinga? Narinig kong wika ni Natalia. Iniwan niya ako mag-isa dito sa labas ng bakuran habang nagpapaaraw dahil inaasikaso nito si Charles. Tumitig muna ako sa maganda nitong mukha bago sumagot. Kumusta si Charles? Kumain na ba siya? Tanong ko. Nakangiti itong tumango. Sinabayan ko na siya ate. Hindi pa rin lumalabas si Lola agad sa kwarto niya. Sumasakit daw ang tuhod at dinalhan na lang ni Lorna ng pagkain sa kwarto niya. Tukoy nito sa isa sa mga kasambahay. Agad akong tumango at tumitig sa kawalan. Hindi ko namalayan ang pag-alis kanina ni Ryder. Napahimbing ang tulog ko. Natalia, sa palagay mo kaya, masyado na akong naging unfair sa kanya? I mean, hindi ko na siya naaasikaso. Ni hindi na kami masyadong nag-uusap dahil tuwing dumadating siya tulog na ako. Malungkot kong sagot dito. Naramdaman ko ang pagdantay ng kamay nito sa balikat ko at marahan akong pinisil. Ate, huwag kang mag-isip ng ganyan. Ginagawa ni Kuya Ryder ang lahat ng paraan para gumaling ka. Laban lang ate. Nandito kami para alagaan ka, sagot nito. Sandali akong natahimik bago sumagot. Hindi ko alam Natalia. Pakiramdam ko unti-unti nang nawawala ng amor sa akin si Ryder. Alam kong nahihirapan na din siya sa sitwasyon ko. Pinipilit kong lumaban pero pakiramdam ko habang tumatagal lalo akong nanghihina. Sa mga unang linggo ng medications ko may improvement akong nararamdaman sa katawan ko, pero habang tumatagal, para akong naupos na kandila. Malungkot kong sagot habang hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Ate, di ba next week na ang schedule ng first chemo mo? Baka iyon lang ang paraan para gumaling ka. Walang masama kung susubukan natin lahat di ba, sagot nito. Iyon din ang ipinagtataka ko. Kung talagang may pag-asa pa akong gumaling, bakit kailangan ko pang dumaan sa chemotherapy? Akala ko ba ang pag-inom ng gamot ay sapat na para gumaling ako, sagot ko. Sandali na nahimik si Natalia bago muli itong nagsalita. Hayaan mo ate. Tatanungin ko ulit ang doktor mo tungkol dito. Huwag kang mag-alala. Malalagpasan mo din ang lahat ng ito, sagot nito at itinulak na ang wheelchair papasok ng bahay. Dahil hirap na ako na makaakayat ng hagdan isa sa mga guest room dito sa baba ng bahay ang aking inuukupa, sinasamahan naman ako ni Ryder tuwing gabi. May sarili itong higaan katabi ng kama ko para i-monitor ang kondisyon ko. May mga pagkakataon na nahihirapan na din ako sa paghinga, kaya laging nakaredy ang oxygen tank para sa akin. Pagdating ng kwarto ay agad akong inalalayan ni Natalia na mahiga ng kama.
Pagkatapos ay inabutan ako nito ng gamot na dapat ko nang inumin. Hindi na ako nagtanong pa at agad kong isinubo ang tableta at nilunok. Sa totoo lang, pagod na akong uminom ng mga gamot. Hindi ko alam kung hanggang kailan matatapos ang paghihirap ko. Papikit-pikit na ako nang marinig ko ang masayang boses ni Charles. Muli akong napadilat at nakita ko ang nakangiting mukha ng anak ko na nakatunghay sa akin. Mama, kumusta po kayo? Alam niyo po, tinuruan ako kanina ni Tita Natalia sa mga lessons ko, pagbabalita nito sa akin. Agad akong napatingin kay Natalia na noon ay ngiting-ngiti. Hindi ko alam pero bigla akong nakaramdam ng panibugho. Alam kong mali iyon pero simula nang nagkasakit ako ito na ang nag-aalaga kay Charles. Katabi niya paminsan matulog ang anak ko na siyang hindi ko na nagawa pa simula nang na-diagnosed ako sa sakit kong ito. Talaga? Mabuti naman kung ganoon. Isa pa, huwag mong kalimutan mag-thank you kay tita mo, ha? Pasensya ka na anak, hindi na natin nagagawa pa ang mga ginagawa natin noon. May sakit pa kasi ako malungkot kong sagot sa anak ko. Hinaplos naman nito ang aking mukha, kaya pilit akong napangiti. Don't worry ma, hindi po ako pinapabayaan ni Tita Natalia. Mabait po siya at mahal na mahal niya ako. Sagot nito. Pilit ang sarili ko na huwag tumulo ang luha sa aking mga mata. Sige na Charles. Punta ka na muna sa labas. Susunod agad ako sa iyo pagkatapos kong asikasuhin si mama mo, narinig kong wika ni Natalia sa anak ko. Agad naman tumango si Charles at hinalikan pa ako sa pisngi bago tuloy-tuloy na lumabas ng kwarto. Sige na Natalia, pwede mo na akong iiwan. Matutulog na din naman ako. Mahina kong wika sabay pikit ng aking mga mata. Naramdaman ko pa ang pagkumot nito at ang pagbukas-sara ng pintuan bago ako kinain ng kadiliman. Muli akong nagising sa pakiramdam na tuyot ang lalamunan ko. Hindi ko alam kung anong oras na at kung ilang oras akong nakatulog. Pero nagising ako na may nakakabit na namang dextrose sa akin at oxygen. Siguro may hindi na naman magandang nangyari sa katawan ko habang tulog ako. Dahan-dahan kong tinanggal ang oxygen na nakakabit sa akin at pinakiramdaman ang aking sarili. Tumingin pa ako sa labas ng bintana at napansin ko ang mga nakabukas na ilaw sa poste. Akmang babangon ako nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok si Ryder. "O Ash, kumusta ang pakiramdam mo?" "Mabuti naman at nagising ka na," agad nawika nito nang makalapit sa akin. Tinitigan pa ako nito sa mukha sabay ngiti. "Anong nangyari?" Ang natatandaan ko, natulog lang ako kanina pero nagising ako na may oxygen at dextrose na naman, nang hihina kong sagot. Saglit itong nag-isip bago muling nagsalita. "Halos 2 araw kang tulog, Ash. Halos magdeliryo ka sa taas ng lagnat mo. Mabuti na lang at dinalaw ka ni Lorenzo at agad na napansin ang sitwasyon mo kaya agad kang nabigyan ng first aid. Ano ba ang nangyari? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kapag masama ang pakiramdam mo, huwag mong kalimutan na pindutin ang button sa gilid ng kama mo," mahaba nitong wika. Agad naman akong napayuko. "Sorry, maayos naman ang kalagayan ko bago ako nakatulog. Hindi ko akalain na nilalagnat na pala ako habang tulog ako," sagot ko. Malakas itong napabuntong hininga at naglakad patungo sa kanyang higaan. "Gusto mo bang magbanyo? Gutom ka ba?" tanong nito. Bigla naman ako nakaramam ng hiya nang tumingin ako sa orasan. Halos 12:00 na pala ng gabi at heto gising pa rin si Ryder para asikasuhin ako. "Ayos lang ako, Ryder. May suot naman akong diaper at hindi naman ako nagugutom." "Sige na, matulog ka na din," sagot ko. Hindi na ito sumagot pa at nahiga na sa kanyang higaan. Pasimple ko naman pinunasan ang luha sa aking mga mata. Pakiramdam ko may malaking nagbago sa kay Ryder. Hindi ko alam pero habang tumatagal nararamdaman ko ang panlalamig ng pakikitungo nito sa akin. Hindi na siya katulad noon na sinusuyo ako. Ibang-iba na siya. Siguro nagsasawa na siya sa pag-intindi sa akin. Halos mag-umaga na nang muli akong nakatulog. Nagising ako na mataas na ang sikat ng araw at agad kong napansin ang nurse na si Rona na laging nakaduty, lalo na kapag ganitong may ibang sakit akong nararamdaman sa katawan. Mabait ito at halos kasing edad ko lang. "Hello Ma'am Ashley." "Good morning po," masigla nitong wika sa akin sabay lapit sa aking higaan. Nag-check ito ng temperature sa katawan ko bago nagsalita. "All right. Tuluyan nang bumaba ang lagnat mo," wika nito.
Hindi ko naman maiwasan ang mapangiti. Thank you Rona ha, sagot ko. No problem Ma'am Ash. Teka lang, kumain ka muna ng lugaw para mailaman ang tiyan mo bago uminom ng gamot, sagot nito sabay kuha ng isang bowl sa lamesa. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Kagabi pa ako nakaramdam ng gutom at kahit isang bowl lang ng gulaw excited kong kainin. Susubuan na kita Ma'am Ash ha, wika ni Rona. Agad naman akong tumango. Naubos ko ang laman ng bowl na siyang ikinatuwa ni Rona. Hindi naman daw halata na gutom ako. Inumin mo ito Ma'am Ash. Bagong vitamins para lalong lumakas ang resistensya mo, wika nito sabay pakita sa akin ang tableta. Rona, hindi ba nakakaantok yan, tanong ko. Pagod na akong matulog at pakiramdam ko tuwing umiinom ako ng gamot lagi akong nauwi sa mahabang tulog. Hindi ito nakakaantok Ma'am Ash. Katunayan nga pagkatapos mong uminom ng gamot lilinisan kita at dadalhin sa labas. Agad akong napatango at ininom na ang mga gamot na bigay nito. Katulad ng sinabi nito ay tinulungan akong maglinis ng katawan bago pinaupo sa wheelchair. Excited na din akong makalabas at magpaaraw. Pagdating sa labas ng bahay ay agad na sumalubong sa akin ang maaliwalas na kapaligiran. Hindi ko mapigilan ang mapangiti at sinabi kay Rona na dalhin niya ako sa gilid ng swimming pool. Mas gusto ko ang bahaging iyon ng bahay dahil gusto kong makita ang malinaw na tubig doon. Malapit na kami sa pool nang marinig ko ang masayang tawanan. Sininyasan ko si Rona na ihinto ang pagtutulak sa wheelchair na siyang agad naman niyang sinunod. Pagkatapos ay naglakad ito papunta sa harap ko at pilit nang umiti. Sa garden na lang tayo Ma'am Ash. Mukhang may gumagamit ng pool, marahan nitong wika. Dinig na dinig ko ang masayang halakhakan na nagmumula sa pool. Pilit akong tumayo mula sa wheelchair upang masilip at kumpiramahin ang sarili kong mga mata kung sino ang naliligo. Nakaalalay naman sa akin si Rona, kaya walang kahirap-hirap na mula sa kinaroroonan ko tanaw na tanaw ko sila Ryder, Natalia at Charles na masayang nagsiswimming. Pakiramdam ko biglang sumikip ang dibdib ko sa aking nasaksihan. Alam kong mali pero bigla akong kinain ng matinding selos. Ano ang nangyari sa buhay ko? Bakit pakiramdam ko biglang nawala sa akin ang lahat? Feeling ko isa akong tao na walang kwenta at hindi na nag-exist sa mundong ginagalawan ko ngayon. Agad na tumulo ang masaganang luha sa aking mga mata. Agad naman akong dinaluhan ni Rona at pilit na pinapaupo ulit sa wheelchair. Kailan pa sila ganyan ka-close, hindi ko mapigilang tanong. Wala akong pakialam kung sasagutin ako ni Rona o Hein. Naramdaman ko pa ang paghagod nito sa likod ko at ang mabagal na pag-usad ng aking wheelchair. Dinala niya ako sa tagong bahagi ng garden at tinitigan sa mukha. Wala akong karapatan para ikwento sa iyo ang mga nangyayari sa paligid mo Ma'am Ash. Pero kung ano man ang nakikita at naririnig mo ngayon, pilitin mo munang baliwalain. Mag-focus ka sa pagpapagaling dahil malaki pa ang chance mo para mabuhay ng matagal, sagot nito. Lalo akong napaiyak. Naramdaman ko naman ang pagyakap nito at paghagod sa likod ko. Pilit akong pinapatahan.